Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Lumaki ako sa isa sa mga bukirin ng Nueva Vizcaya. Pagsisaka ang taning hanap buhay sa aming lugar. Noong una, dalawa kami ng aking kuya at tikyo ang katulong ng aking ama sa pagsasaka. Mas maganda ito sa akin ng 4 na taong gulang. Pagkagaling sa eskwela ay dumediretso na kami kagad sa bukid para tulungan si Itang. Mabuti na lamang at magkakapareho kaming pang-umaga lamang ang pasok sa eskwela noon. Kaya't magkasama kaming naglalakad papunta sa eskwela at pauwi sa may tanghali. Paminsan-minsan ay pinapasan pa ako ni Kuya Pikyo sa kanyang likod kapag baha ang aming darahanan. Uro padalin kasi yun at kinakailangan naming tumawid ng 2 sapa bago malaping ang aming bukirin na kung saan na rin kami naninirahan. Malayo man sa kabiasnan ay maganda naman ang aming lugar dahil nakakapag-alaga kami ng iba't ibang hayop at nakakapananim ng iba't ibang klase ng gulay at prutas. Bihira lang kami kung nangangailangan ng pera. Dahil hindi naman kami nagbabaon ng pera sa eskwelahan noon. Tanging pagkain lamang ang aming baon. Hindi ko masasabing salat ang aming pamumuhay dahil kahit minsan, hindi naman kami nakaranas ng gutom. Nakakapagbaon pa kami ng sobra na ipinamamahagi naman namin sa iba namin kaeskwela. Napakasipag kasi ni Inang at Pitang sa pagtatanim. Kapag araw ng Miyerkules at Linggo, bumababa ang mga ito sa bayan para magpinda ng gulay at mga nahuling hipon at isda na nahuhuli ni Itang sa ilog. Mula sa lugar namin ay kinakailangan namin maglakad ng 3 oras bago makaraping sa sakayan papuntang bayan. Mula naman sa sakayan, kalahating oras lamang ang biyahe para makaraping sa pabo sa bayan. Kung kaya't para makatipid, nilalakad na lamang nila Inang at Itang pauwi mula sa bayan papunta sa amin. Kapag hindi sila nagmamadali sa pag-uwi nun. Sa papunta naman sa bayan ay kailangan na para nilang sumakay. Marami kasi silang belabelang paninda. At dahil sa layo ng lugar ay minsan hindi pa kami ni Kuya Pikyo nakakapunta sa bayan. Tanging si Inang at Kang lamang ang namimili na maraming pangangailangan nun. Kasama na doon ang pabili nila sa amin ng bagong tsinelas at damit bago magpasko. 3 lamang kaming magkakapatid noon, Sir Seth. Kaya din siguro, hindi masyadong nahirapan sila Inang at Ipang para itaguyod kami. At laking pasasalamat namin yan sa kanila. Pero ang masaya naming pamilya, labigyan ng pagsubok ng nag-aral na ang Kuya Tikyo sa sekundarya. Dahil walayo kami sa kabayonanay ng upaan si Kuya sa bayan, at tuwing Sabado na lamang ng umaga kung umuwi nun. Babalik na naman ting Linggo ng hapon. Wala namang problema yun kaya Inang Mapitang. Dahil natutugon na naman nila ang pangangailangan ni Kuya. Pero nang tumungtong na ito sa 3 yugto ng sekundarya, niyaya ito ng kaibigan niya na pumunta sa handaan sa lugar nito. Piyesta daw noon, kung taya't niyaya sila. Umuwi naman si Kuya sa amin ng Sabado ng umaga para mampaalam. Pumayag naman ang Inang Pitang, dahil malapit naman daw yun sa kanilang paaralan. Kailangan lamang nilang sumakay ng haban-haban ng mga 30 minutos. Tapos ay maglalakad na naman ng mga 30 minuto bago makarating sa lugar na yon. Pumayag na ikamsitang. Basta uuwi naman ito sa pinikirahan niya na maaga. Huwag munang magpagabi dahil hindi niya pa kabisado ang lugar. Humo naman kadad si Kuya. Kung kaya't kinabukasan ay maaga pa itong bumaba ng bayan. Excited na ito makasama sa pamamasyal ng kanyang mga kaibigan. Hindi talaga kasi mahilig gumala si Kuya. Tanging ng oras na lamang nito ginanahan sumamaday na din siguro sa babo nitong kaibigan noon. Palagi dasin ikinikwento nito sa amin ng kaibigan ni si Jose. Palagi nang pinapahiram si Kuya ng mga gamit nila sa eskwela
kapag hindi nakakabili si kuya. At ayon pa sa kwento ni kuya ay may kaya ang pamilya ng kaibigan niya ito. Dahil palagi itong maraming pera at nililibre sila nito ng paggaling sa may kampin. Kaya naman panatad ng loob ni Kuya Pikyo sa taong ito. Hindi naman nag-aanala sina inang napitang dahil kilala naman nilang ugali ni kuya. Ito kasi ang tao na kapag gustong umalis sa isang lugar, may hindi ito komportable. Walang makakapigil sa kanya. Kaya naman nasabi na lamang ni Itang na swerte na lang kapag nagustuhan ni Kuya Pikyo yung lugar. Sabay pawa nun. Lumipas sa mga araw. Maayos naman namin ginagawa ang mga galaing sa bahay. Excited na rin ako dahil magtatapos na ako ng elementarya sa taon na yun. Uwebes ng tanghali. Kakaraping ko lamang galing sa eskwela. Kasalukuyan kaming napikwentuhan nila Itam sa puno ng mangga. Sa may bakuran namin. Nang makita kong dumating si kuya. Noong muna, hindi ko pa nakilala dahil payat na payap ito. Ang Kuya Tikyo, malaki yung katawan eh. Hindi naman mataba pero siksik pa siksik ang laman nun. Batak yun sa trabahong bukid kung kaya't mapipuno ang katawan niya. Pero ng mga oras na yun, akalain mo, parang hindi yan si Kuya Pikyo. Pinawag ako nito ng Yung, tulong. Kung kaya't nakilala ko si kuya. Wala kasing ibang tumatawag sa akin ng yung kundi siya lang. Kadag kong binaluang kuya. Kamuntikan na lamang itong lumagkapak sa lupa kung hindi lang ako nadi maagap. Dali-dali kong binala si kuya sa loob ng bahay. Napakapayap nito. Pero ubod ito ng bigat na aakalain mong dumoble ang bigat niya noon hindi pa ito pumayap. Kaya pinagtulungan na namin itong buhapi ni Itaw. Taon, ano kayo nangyari kay kuya, no? Nag-aano ng tanong ko kay Itaw. Hindi ko tira naman Pareho kami nag-alala kay Kuya Pikyo dahil nailan ito nagdasakit ng ganang-gano pa. Madalas ay sinat at kaso lamang sakit ito. Pero ng mga oras na yan ay tila ba manuban ang labing niya. Bandis mong hapon na yon, nagmadali na sina Idang Napitang na madala ito sa ospital para malapatan ito ng maayos na gamot. Hindi na ako nakasama sa kanila. Dawa nang wala kasing kasamang bunso kong kapatid sa bahay. Kung kaya't nagpaiwan na lamang ako kahit din na lang ang aking pagdaanan na sa kanya. Wala naman akong nagawa kundi magdasal na lamang muna. Na sana ay maging maayos ang kuya. At sana ay mahanap po ano ang karamdaman nito. Kinabukasan ay bumalik na rin naman kaagad sina Ina na kitang kasama si kuya. Niresitahan lamang ito ng para sa sakit man tiyan dahil wala naman nung nakitang mali ang mga doktor dito. Pagkaraping ng bahay, uminom na lamang ito ng gatas at damot bago natulog maghapon. Aakalain mong hindi ito nakatulog ng ilang araw, Sir Seth. Humihirit pa ito ng malakas. Napabuntong hininga na lamang ang inang habang maluhaluang nagtatanong sa Itang kung ano na nga ba ang nangyayari kay kuya nun. Kahit ako, hindi ko aring sagutin ang katanungan mo, Toyang. Ganon din yung tumatakbo sa utak ko Sabi ni Tantay Inang. Paano kaya kung papingnan natin ito kay Apo Ugly? Tanong ni Inang sa Itang. Bantay na muna natin ngayong gabi kung ano mangyayari. Sagot naman ni Itang nun. Kinagabiyali tumabi ako kay Kuya Pikyo. Nang madising to sito ng hapon ay mukhang okay naman yun. Nakakain na nga ito ng inihaw na isda pero wala may itong asin. Dahil ang buong akala nila Inang ay meron itong UTI. Kung kaya't iniisipin ang bawal dito ang maanat. Marami naman ang kinain ni Kuya.
At pagkatapos niyang kumain ay bumalik na ito sa pagtulog. Kaya't kumpiyansa naman akong tumabi dito. Nalimpungatan ako bandang 11:11 ng gabi. Lakaramdam ako na para bang may tumutulo sa tiyan ko. Ang buong akala ko ay umuulan at tumutulo ang aming bubong pero pagkagising ko, dali-dali akong napasigaw sa takot doon. Paano ba namang hindi? Si Kuya ay nakapitig sa tiyan ko habang tumutulo ang laway nito. Hindi maputol-putol ang laway niya habang namumula ang kanyang mga mata. Ang mga kamay naman niya ay nakatakip sa kanyang tenga. Habang nagsasabi ng, "Hindi. Ayoko. Ayoko. Yung takbo. Yung takbo." Sambit ito. Nalading sanhilong pagkagising nila itamguan. Ako naman ay tarantam lumabas ng bahay. Habang si Kuya Tikoy ay sumisiksik sa gilid at animo rin may kinatatakutan. Sa labas ng bahay ay may humuhuni na hindi ko maintindihan kung ibon ba o ano. Na animo may pinatawag ito. Sa galit ni Itang ay pinadhalim itong asinatabo sa barihagi sa labas ng bahay. Una sa bintana. Sunod sa 4 na sulok ng poste ng silid. Hinagisan binito ang bintana sa kanilang silid. Pati meron ang 4 na sulok ng poste na iwan. Maging ang susala. Hinagisan binito ang bintana. At ang mga poste ng bahay hanggang sa kusina. Sa pintuan sa harap ng bahay. Sa may likuran. Habang naghahagi siya ng abo na may hanong asin ay palay ang wura nito. Hanggang sa doon na lamang nawala ang tunog. At na din kalambado si Kuya Tekyo. Muli itong nakatulog nun. Samantanang kami naman nila Itang apinaw na. Hindi nakatulog. Dahil basa ang tiyan ko ng laway ay pinagpaligo ako na Itang sa mismong kusina na namin ng tubig na mainit. Piligaan niya yon ng kalamansi at pinataka ng suka. Hinaluan pa ito ng asin bago ko ito pinaligo. Ayon dito, para umanumawala ang amoy ng laway ni Kuya. Dahil kung nagkataong tama ang hinala nila ni Inang. Nanangnan di ba umano ako noon. Dahil sa fact ay kaagad ko namang pinarigo yon ng walang pag-aalindangan. Kinaumagahan, kadad kaming umalis ni Inang. Pupunta namin si Apo Adoy. Ang manggagamot may nakatira sa kabilang burol. Si Itam sana ang susundo pero ayaw nitong iwan si Kuya Tikyo. Tayo nang umalis. Ako na'y maiwan dito sa bahay. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahalang lakas ni Pityo kung sakaling tama yung hinana natin. Ako na rin ang bahala kay Bunso. Huwag na kayo mag-alala. Basta magmadali na kayo. Baka hindi niyo pa maabutan si Apo kapag nagtagal pa. Madalas wala yun sa bahay eh. Pumupunta kasi ito sa kung saan sa aming lugar na may nagpapagamot. May sa pusa o aso ang pandaman ng matandang yon. Kaya piwala sila nanay dito. Dahil ito mismo ang kumamat kay nanay. Na minsan siyang pinagkainteresan ng aswang habang nagbubunti sa akin. Halin ka rin na naisabok na ang kalidad ng panggagamot ni Apo Adoy. Naman na happy na kami sa paglalakad para makarating sa bahay ng matanda nun. Nakasalubong namin ito sa may daanan kung saan sa bahay papunta ang direksyon niya. Sabi ko na raba at may nalalailawan ng tulong ko. Kagad na wika nito. Nang malapit na kami sa kanya ay sa kami nagkabapian. Tinanong niya kung ano ang problema at hindi umano yata maganda ang narinig ng matanda nito sa hangin noong nakaraang gabi. Sinabi naman ni nanay na eto ang si Kuya.
Hindi namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Gawa ng kagabi na, ay kamuntikan na niya kung magawa ng hindi maganda. Mukhang hindi na maganda yan Uwi ka naman ng matanda mayon. Kaya't muli na kaming naglakad pabalik ng bahay. Imbis na isang oras ang aming lalakaring pabalik, naging kalahating oras na lamang yan. Pagdarating namin sa bahay ay nakita ko si Itang na nasa ilalim na ng mangga, kasama ang bunso kong kapatid na si Neme. Kaisa-isahang babaeng kapatid namin ito. Natmana naman ang kapatid kong babae pagkakita nito kay Apo. Pagkatapos ay umusal si Apo at iniihip nito sa may bunbunan ng aking kapatid. Pagkagawa ni Apo nun. Dinig na dinig namin ang pag-anyo ni Kuya Pikyo mula sa loob ng bahay. Abay, Tikyo, kapatid mo ito. Kaisa-isang babae pa. Tapos pinupunpirya mo pa. Lapa ko natam noon ni Itang sa pinura ni Apo. Tinalong niya ito kung anong ibig sabihin ng matanda. Ang palalay mo, Obog. Hindi natuloy ang sa pangalawa mong anak. Abay ang bunso mo naman ang pinagkakainteresan. Mabuti man naman at maagap ka sa ginawa mo kagabi. Napang anak mo yung matindi ang disiplina sa katawan. Dagdag na matanda. Kahit na kayang pigilan ni Pikyo, ay madaling pa rin magmanipula ang namyanggaw sa kanya. Matagal umano siyang pinag-aralan nito at dubos na kinuha ang loob niya. Nakakunot pa rin ang noon na nagtanong si Itang na kung paano niya nalaman ang lahat man ito. Hubog, baka nakalimutan mong ba't ikaw albularyo ang kausap mo? Marami akong kaibigan din sa paligid na hindi nakikita na mo normal na tao kagaya mo. Maintindihan naman ito ni Itang at maging nakumanay unti-unti kong naiintindihan ang ibig sabihin ni Apo. Pinagkape mula ito ni Inang bago pinapasok sa loob ng bahay noon para matingnan na nito si Kuya. Nang pumasok ito ay yung makasamanin ni Kuya habang tinatakpan nito ang kanyang tenga na para bang pirit nitong nilalabanan ang kung anumang nilalang ang bumubulong at ang nasa loob ng katawan nito. Nilapitan nito ni Apo Adoy at pinawakan sa noo, sabay nagdasan ng orasyon. Din na naninig si Kuya habang naglalaway na parabang hindi pa rin maputol-putol. Tuloy-tuloy ang malapot at maninilaw na laway nito. Pagkain sa pagkain. Pinadaan ang panlalason sa anak mo, Toyang. Wika ni Apo. May napandaan ba kayong pinuntahan nitong batang to? Manuwer, yung hindi pamilyar sa kanya o sa inyo. Nagpinginan sina ilang rapitan pero tila ba nakalimutan na ng mga ito. Doon na ako sumagot na sumama nga itong si Kuya sa kaklase niya. Si Samsipio na medyo malapit sa kanilang paaralan. Sa kapalamang ito naalala nila inangapitang pagkasabi ko noon. Nagsimula naman magkwento si Itang nang nagpaalam si Kuya Pikyo sa kanila kung saan ito nakifiesta. Doon ay nahulaan ng manggagamot kung sino ang may kagagawan. Marami na umano siyang naging pasyente sa kabilang barangay. Lahat ng yon ay pare-pareho ang kwento. Pero karamihan umano, minarkahan lamang na laswang. Hindi niyang gawa. Namimili umano na niyayang gawin ng mga nilalang na yon. Kung sinong bibiktimahin para maging pagkain at yayang gawin para dawing katulad nila. Muli ay nag-usa ng magdadamot ng orasyon na inilit ito sa noo ni Kuya. Na naging sanhi ng sunod-sunod na paghikab naman ito. Huminyo yung matanda ng mainit na tubig. Pagkatapos ay pinigaan ito ng 4 na piraso ng kalamansi.
Hinaluan nito ng itlog. Kaunting manpika. Dinasalan niya ang ginawa niyang timpla bago pinainom kay kuya. Lakakamangha. Dahil kahit konting pandalaban sa pag-inom ng timpla ay hindi nito ginawa. Mamaya ay malalaman natin kung nakakain na ba ng sariwang hilaw na karne ang anak niya o hindi pa. Wika nito. Sa ngayon, hayaan niyo na muna siya matulog. Si tatay naman ay kardagang huli ng manok para iluto namin sa tanghalian. Manalapili si Apo Adoy sa bahay. Habang naghahanda na makakain si Inang, si Apo at Pitam naman ay nanguha ng mga sangkap para sa kanyang panggagamot kay Kuya Pikyo. Kumuha ito ng mga daon ng badyang na nakatutok ang daon sa may silangan. Pagkatapos ay isinadang nito sa apoy ng sablip at iniladay sa ilalim ng hidaan ni Kuya Tiko. Kumuha din ito ng makabuhay at sanlaan ng laptan na puno-puno ng piniknon. Niladay ito yon sa ilalim na laming papag, lalo na sa hinihidaan ni Kuya. Sa bintana, sa bubong ng bahay. Maging ang 4 na sulok ng dingbing sa aming siliday, nilagyan nito ng sanlanawratan. Pagkatapos ay hinayaan niya nang matulog si Kuya hanggang hapon noon. Pada 6 na ng gabi nang madising si Kuya Pikyo. Pagkagising nito, kada ditong nanyinig at nagliyaway ng walang tigil. Maya-maya pa ay umaakto na ito para sumuka. Kapag maisukan niya ng buo ang itlog, ang ibig sabihin na hindi pa siya nakakafain ng sariwang hilaw na naman ng tao o maging hayop. Wika ni Apo. Idong sandali pa ay sumuko na si Kuya Pikyo nun. Tuloy-tuloy yun na animoy mga itlog ito ng palaka. Butil-butil pero tuloy-tuloy na namumo yun. Ayan, tama ako. Matibay ang disiplina ng anak niya sa sarili. Amakin mo, linggo pa siya na yanggaw pero Biyernes ko na napingmen. Pero tingnan niyo, hindi pa rin tuluyan na may yanggaw. Bilid naman ako sa tibay ng anak mo, ubog. Wika ni Apo Adoy. Ayon pa sa kanya, kung sa iba pa o pano ay malamang sa malamang, hirap na sila para damutin itong bata nito. Pero dito kay Kuya, mabilis lamang umano. Hanghang na siya dito sa kuya ko. Halin pa sa kanya, hindi pa mo natapos ang gamutan. Halaan na munang magpahinga muna si Kuya. Maya-maya pa ay nakatulog na naman ito sa sobrang pagod. Hayo naman dito kay Apo. Dilising umana ito mamayang gabi. Pag dumating na ang nanyanggaw sa kanya. Susubukan pa rin umana siyang pasunurin. Dahil hindi ito alam na nailuwa na ni Kuya ang ipinanin nitong punla. Nagtanong naman si Itang ko ano maaari namin gawin para makatulong. Ayon kay Apo Adoy, wala na. Malagyan na nung manunod ang lahat ng proteksyon ng loob at labas ng tahanan. Kung kaya't ang tani magagawa na lamang nila ay ang maghintay sa pagsapit ng gabi. Alas 9 ng gabi nang magsimula ng ingay sa paligid. Tanging ilay lamang yun na parang may kinatawag. At nagsimula na namang manginig ang katawan ni Kuya. Pero hindi lamang ito na imulat ang kanyang mga mata. Sabi ni Apo, hayaan na lamang muna ito dahil ligtas na ito sa kung anumang panlilinaw ng mga demonyong nilalang. Habang humuhunyang nilalang sa labas ay hinahamon nito ni Apo na lumapit. Halika dito, demonyo ka! Kunin mo kung ano ang gusto mo para makita mong hinahanap mo. Sambit nito. Ayon pa sa matanda ay hindi umano siya lalabas dahil ayaw niya magsayam ng lakas na karapin ng ginalaw. Napila ba inaasar nito ang aswang na yon? Ani may napiko ng nilalang dahil galit na galit itong umiikot ng bahay
Bistuin man itong dumapos sa may bumuan ay hindi maaari dahil napakarami nitong pinik na ratan. Ganun din sa dingding ng bahay namin noon. Hindi ito makakahawak dahil punong-puno na ito ng proteksyon. Kung sino man sigurong demonyo humawak ng lay paniguradong iindahin nito yon. Kung taya't kahit paglapit sa bahay ay hindi na ito ginawa pa. Matagal na kitang pinagpapasensyahan. Ikaw at ang pamilya mo. Pero hindi kayo nadadala. Siguro dahil hindi ko kayo pinapakitaan ng franil at dahas kagaya ng ginagawa niyo sa mga inusanting tao. Manas niyo, na yung bata la pero binabalak niyo matiyo sa inyo. Napakapibay. Ilang kabataan ang simula niyo ang buhay ha? Mga mapagpanggap. Uwi ka na manggagamot ng sa nilalang. Mas lalo pong naging marasang tunob ng mga nilalam na yon. Ang kaninang isa na naging 2 na. 3, 4. I'm sorry pa nga ng manggagamot ay nagtawag pa nga umano ikaw ng mga kasama. Kung ganon, buong ang-an ng mga nilalang na ito. Ako naman ay hindi na tumitigil sa pagpining kay kuya. Ayoko na kahit sadlipin o wala ito sa paningin ko. Awang-awa ako sa kalagayan ni kuya nun. Sana bumalik na sa dating pindig ng kanyang katawan. Mapangasma ng mga huni pero hindi naman ito makalapit sa bahay kung kaya't naging panatag na rin kami. Hanggang sa ang katawan ni kuya ay unti-unti lang tumigil sa panginig. Hanggang sa naging tuluyan ng banayad ang pagina niya. Ulpi-unpi na rin nawawala mang huni nun. Pagtingin ko sa orasan na nasa uluhan ng aking higaan. 3:00 na pala ng madaling araw. Kung kaya't umalis na mga nilalang at doon pa lamang kami nakapagpahinga ng maayos. 11:00 ng umaga. Lagising ako. Kasalukuyan ng nadakapi sila itang inang at apordoy. Imada na hindi tumambay si itang sa ilaling ng mangga. Tabalasan kasi naroroon ng mga ito at nadakapit tuling umaga. Yun na ang nakagawian ng pamilya namin. Bumati ako ng magandang umaga sa kanila at pagkatapos ay umupo na sa tabi ni inang para makapagtapi na rin. Habang nakikinig sa mga sinasabi ni Apo Adore. Yun pala, pinag-uusapan nilang pamilya ng aswang na pumunta sa bahay to gabi. Isang pamilya lamang umano ang gumagawa ng danon dito sa bayan namin. Magmula nun. Ayon pa sa manggagamot. Bata pa lamang umano siya, ay pangyayamgaw na ang gawain nila. Ang kanyang ama umano nagtaboy sa pamilya niyon. Matagal na wala ang mga ito, pero nabsibarikan na. Dahil siguro'y wala na ang kapay ng manggagamot. At ito namang si Apple ay hindi ganun kanupit sa mga ganong ginalaw. Kumbaga umiiral dito kay Apple ang diplomasya. Ayaw niya ng dahas. Dabdabi niya namang gumano na patunayan na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa diplomasya. Bakit Apo? Anong ginawa naman nilang kagabi? Tanong ni Itaw. Ayan dito kay Apo. Pinagbantaan umano siyang iisa-isay nila ang pamilya nito. Hanggang sa siya na lamang ang napira. Yan naman noon bayran kung bakit mas pinili ng manggagamot na hindi mag-asawa. Dahil sa klase ng trabaho na ginagawa niya, mapanganib at hindi niya hahayaan ang mga Maria sa buhay ang babalikan ng mga yon. Paano yung mga kapatid mo, Apo? Yung mga pamangkin mo? Tanong ni Itaw. Wala sila dito sa atin. Nasa malayo sila. Matagal na silang nasa malayo. O masasabi kong ako ang nasa malayo dahil mirayo ako ni Amang nung nalaman niyang ako ang kanyang tagapaghalili. Kung kaya't namin na lamang ang nandito noon. Kung natatandaan mo si Amang Ubog,
Bata ka pa nun. Eto na yung nagagamat sa'yo. Naging malapit silang magkaibigan ng amo mo. Kwento ni Apo. Natatandaan ko yun, Apo. Ikaw ay nakikita na kita ng gagamot nun, pre. Baka pa lamang kasi si nanay na ito si Apo na magpagaling ng kanyang amang. At bago nawala ang tatay ng manggagamot, ay sinigurado ditong kayang-kaya ni Apo lapaning bigyan ng panggagamot nun. At ang mamuhay mag-isa. Ayon naman dito kay Apo ay kahit nag-iisa siya sa paningin ng iba. Kagaya ng mga normal na tao. Pero dahil sa may alam siyang lihim na aral ay meron umano siya mga kasamang hindi nakikita. Makalipas pang ilang sandali ay lumabas na si Kuya Pitioso Silid. Kinamusta naman ikaw ni Itaw na. At ang sabi nito ay medyo mabuti-buti na umano ang pakiramdam niya. Masakit lamang umano ang kanyang ulo nun. Si Inam naman ay kadad siyang pinaupo at pinagtingkan ng darpas. Habang umiinom ng gatas ay kinausap siya ni Apo. Kung saan at paano niya nakuha ang ipinunla sa katawan niya. Ayon kay Kuya, pagpunta nila sa handaan ng kanyang kaklase. Hindi umano maganda ang kanyang nakita nun. Marami siyang nakikitang mali at hindi angkop sa mga pangyayari sa paligid. Pungpayot niyaya niya ang galanyang kasama na umalis sa lugar. Kahit hindi pa man nakakakain sa may handaan. Hindi umano pumayat ang dalawang yon at pinawag pa siyang weirdo ng mga ito o kaya't nagpaalam na lamang siyang iihi muna. At nang magkaroon ng pagkakataon, dali-dali na siyang umalis palayo sa lugar na ito. Lang makarating siya sa sentro ng lugar, ay may mga taong nagdadala ng mga sound system na paris na. Nakiusap siya dito kung pwede ba siya makisakay. Pumayag naman ang mga ito kung ayap nakaalis siya sa lugar ng maayos doon. Pero nabulat na lamang nito kinahapunan. Naroroon sa boarding house niyang kaibigan niya. Dinalan siya ng pagkain dahil umalis siya ng hindi nila alam. Wala naman siyang nakitang mali sa pagkain kung kaya't kinain niya ito. Nung sumunod na araw ay doon na sumakit ang tiyan niya. Na para bang hinahalukay umano ang kanyang sikmura. Suka siya ng suka pero wala namang lumalabas noon. Kung kaya't hinam-hina siyang umuwi mula eskwelahan papunta sa kanyang boarding house. Kinabalasan, umayos naman ang kanyang pakiramdam. Pumasok ito sa eskwela. Hindi na niya nakita ang kaibigan niya na 1 minute aya sa kanila sa fiesta. At maging ang panawang kaibigan niya na iwan doon ay hindi na muling nagpakita pa. Nagtataka man siya kung bakit. Pero kinadabihan ay muling sumama ang kanyang pakiramdam. Halal umabot man ng Webes. Hindi na niya may paliwanag ang mga nangyayari sa kanya. Doon man niya naisip na baka nayanggaw siya. Kung kaya't nagpumilit siyang umuwi kahit parang hindi man niya kaya pang maglakad nun. Ni hindi na umano alam ni Kuya kung paano siya nakarating sa bahay. Hindi niya alam ang mga nangyayari hanggang kahapunan. Alam niya ang pinainom sa kanya ng manggagamot. Kung kaya't dadad na niya itong ininom dahil gustong-gusto na niyang gumalan. Napaluwa na lamang si Inang noon sa kinuwento ni Kuya dahil hindi niya maating kung anong hirap ang pinagdaanan nito. Mabuti na naman bukas ang paniniwala nila pagdating sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Pinanaw ng manggagamot kung saan banda ang lugar ng kanyang naging kaibigan. Itinuro naman ito ni Kuya, maging si Ita may sumama sa manggagamot para makita ang lugar. At kung kailangan niya makipaglaban para mapuksa ang ganong klaseng nilalang, gagawin niya. Kung kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Kinabukasan na pinuntahan nila ang lugar pero walang dinong klase ng komunidad ang nakatira doon. May fiesta doon pero natapos ito noong Sabado. Hindi Linggo. Kung kaya't napaisip si Itanggan na kaya siguro
Nung tumakas itong si kuya, nakita niyang nagliligpit at umaalis na rin yung sound system na inuusing ko. Diba? Kasi kung tiyastahan pa rin nun, hindi yan aalis eh. May tao pa doon na nagsabi na nakita niya si kuya na nakisakay sa clock ng sound system linggo ng umaga, bago ang pananghalian. Ang buong akala nga na nakipiesta si kuya nung Sabado sa may kalugar nila. At nalasing ito noong gabi kung kaya hindi ito nakauwi pagkatapos. Hindi na nila nakita pang pamilya ng mga aswang na yon. Mabuti na lang at malakas ang loob ng anak mo, pero kung kaya't naagapan to. Mula nun, hindi na nakita pa ni kuya ang nagpanggap na kaibigan niya. At ang mga kaklase niyon hindi na nakabalik pa. Pila ba nakalimutan na rin ito ng kanilang mga magulang. Pero wala man lamang naganap sa mga yon. Ang grubitan na lamang po, Sir Seth. Sana'y may napulot tayong aral sa karanasan ng Kuya Pikyuho. Na hindi lahat ng nagpapakilalang kaibigan totoo. Ang iba ay may hangaring masama. At ang iba naman, nagpapanggap lang. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay kwento ng tatay ko. Noong mga binata pa sila at piyo yung piyo. Noong mga panahon na ito, pag sinabing piyo, pasaway po taradal api nama. Palibas ay spoil ni Lolo na ultimong yung pag-iinom na dagawa niya bata pa lamang. Si Lola naman noon gawa ng ang alam lamang nito ay gawaing bahay dahil yung makiito sa pamilyang ang mentalidad ng kanyang amay kapag babae sa bahay lang. Hindi naman siya pala inik noon. Tsaka isa pa, provider din kasi si Lolo. Umaga, sa sugal, sa kung ano mga laro, kahit sa negosyo basta naglalabas siya ng pera. Para bang palagi siyang sigurado na may babalik sa kanya. Ganoon. Mani hindi na maalala ni tatay noon kung ano ang kaon niya sa paralan. Gawa ng pabalik-balik siya. Pasip-in-sip-in ikaw minsan. Kaya naman kahit pasaway at bulak-bulay marami itong nakikilalang abarkada sa eskwela nila. Bulak-boy na mabait ikala. Binibigay ni Nolo lahat ng gusto kaya naman kapag may pera. Dan hilibre binito sa mga kaibigan niya. Hanggang sa isang araw, may isipang humingi ni tatay ng wapar kay Lolo Noy. Biglang babsakan kasi ang swerte ni Nono na sunod siya noon. Hindi ko namang po alam kung nanalo sa mga paya o karera pero sinwerte doon na pepa sabi ni tatay. Hindi nagdalawang isip na bumili si Lolo noon. Sa kondisyong maghihiraman silang magdama. Gawa ng kailangan bimilolo ng motor ng mga panahon na yon para hindi na siya mahirapang magbaybay sa mga kagubatan para namang mapadpad sa kung saan-saan na paghahanapan ng pagkakakitaan. Siyempre, umuo naman ang tatay ko at tuwang-tuwa siya. Noong panahon kasi na yon, malaking baboy na po ang meron tang motor sa lugar namin. Lalo na't nauso na ng mga sikat na action stars na mga nakamotor. Tapos nagbihira lamang ang nagmomotor sa lugar noon. Parang nataroon na rin ng ari-arian na maganda. Isang araw, isa sa mga kaibigan ng kabarkada ni tatay ay nagyaya sa pistahan sa lugar nila. Tuwang-tuwa si tatay dahil sa imbitado siya doon. Hindi na ito kaklase pero dahil sa absent ito. Laisipan na lamang binitatay noon na wag na rin pumasok. Yun ang araw bago ang pinaka mismong araw ng pista. Sinabihan na mga siguradong pupunta noon ko paano nga pumunta sa baryo na ito ng kabarkada ni tatay. Tawagin mo lamang natin ang kabarkada niya sa palalang po. Alpaalala pa sa kanya na dapat ay maagang-maaga pa lamang sa piyestahan. Dapat anggo na sila mula almusal hanggang merienda sa hapon. Ganong oras do po ang asiyahan nagtatuwaan lalo na ng mga bisita noon. Wag na wag daw silang pupunta ng hapon na. O maaari na at ay sabay-sabay na pupunta at lahat ay sabay-sabay binauuwi. Hindi ko napapangalanan ng paryo na yon.
dahil madanta na itong parating na ito ng lugar namin na yun. Silly, modern na kung tawagin. Baka mamaya, may nakikinig para sa'yo dan Sir Seth, diba? Pero ang nangyari daw, Jumi sa dami nilang gustong sumama noon. Matapos nung araw na sinabi ng kabarkada niya kung saang baryo yon. Marami sa mga sasama ang hindi pilayagay. Abay, bakit diba? Magsasela eh. Tsaka yung kabarkada ni Pape syempre, merong kwat. Sabi pala niya diba, maaga pupunta. At bago lulubog naman ng araw ay uuwi na. Siguro kung susumahin, wala sa 10 na lamang daw silang sasama noon. Pero syempre si tatay, team laging pareha. Pero iba ang naiisip nilang magbarkada, Sir Seth. Dalawa silang magkaibigan. Ang naisip ng madaling kong tatay ay sasadyaing magpahapon noon. Sa anong dahilan? Dahil lang naiisip ni tatay noon ay katulad ng ibang mga pistahan. Sa mula noong oras ay maraming lumalabas na alak. Lalabas ang mga pulutan at kung ano-ano pang hindi maluluto sa umaga ng andahan. Kuminsalan kasi sir talagang magulang ang mga manginginom, diba? Kung kailan magsisimula ng inuman, saka maglalabas ng mga karne-karne ng baboy. Minsan mga buntot pa ng baboy, diba? Isusugba o ipapatong lamang sa kaas ng ulinan. Tapos ay kapag semi-sunubla, hihiwaring na gagawing pulutan na merong sili, suka at asin. Yan napakasarap nun. Araw ng piyesta. Mga banda alas 3 o paalas 4 nang dumarga si tatay sa ay ng motor. Ang as ng pinuper niyang kasama. Meron kasi nautong isa na sumabay sa oras nila tatay ngon. Habang papunta sila doon, nagulat si tatay kasi may mga nakakasalubong na silang mga pawi. Marami-rami mga tao. No, di ba dapat magdamakan ng piestahan, di ba? Pagkarating nila sa mismong pinaka-gitna ng bayan na yon o baryo na yon, takang-taka sila sa lugar. Napakakonti ng mga tao. Wala kang makikitang gaanong karami sa kalsada kundi sa mga bahay-bahay lamang na nagtutungpukan. Wala ka rin maririnig ng mga programa bukod sa kanya-kanya mga tugtugan sa mga kabayan. Napakakonti ng mga tao. Although, tuloy pa rin ang asiyahan doon. Madagdag ko naman Sir Seth na malaki po yung baryo na ito. Kapag silabing malaki, pasikot-sikot ang daan pero sakop ng baryo yung lugar. Dumating naman daw sila doon na may tugtugan. At napangiti si Cafe kasi nga, nakikipanil din pa ng din talaga naglalabasan ng mga alak ang mga tao noon. Magdamagang inuman kung tutusin. Lalong natawa si Cafe na makita nagsisimula na rin magbade ng mga uling na paglulutuan ng mga karne, ang mga manginginom na yon. Paggarapin nila tatay sa bahay ng kabarkada nila nito. Nagulat daw talaga yung kaibigan niya. Wait mo yung mga ibang nandun na mga bisita. Tinitipigan sila. Binunuan pa daw si Paul ng papel niya habang patingin-pinin sa kanila noon. Bago ito umipi. At sinabi niya, pasok kayo. Dire-diretso daw si tatay na pumasok noon. At agad na dumikit sa mga nagiinom para mabigyan ng baso. Pero imbis na makainom, hinira daw siya sa saglit ni Paul at tinanong kung bakit na yan lamang sila. Latawan na lamang sila tatay at sinabi ng, "Nako po, alam namin na yun pa lamang magsisimula ang kasiyahan." Nahanapin ni tatay ang iba pang mga kaibigan. Kaya sabi ni Paul, pinauwi na ang mga ito. Diyan ang usapan ay maagang nadisibatingan ng mga yan. At bago pala mag-anestes ng hapon, matapos silang pagngeriyendahin, ay pinauwi na ang mga ito. Yung term Sir Seth, pinauwi. Pinapasok sila sa loob ng bahay at pinagkuhan na lang ng handa noy. Ramdam daw ni tatay na pinagtitinginan sila ng mga tao doon. Parang kasi tatay binulungan nito si Paul na
kung bakit sila hindi pwede magpagabi. Bakit yung ibang bisita nandun? Anding pa rin. Ang sagot naman ni Paul, mala kamag-anak niya daw yung mga yun. Mala arapig barangay na alam ang pasikot-sikot ng alsyada. At karamihan sa mga yon ay doon magpapalipas ng gabi sa bahay nila. Habang kumakain, imelok sila ni Paul na kung gusto daw ba ninong matulog na langgan. Ipagpabukas na naman ang uwi. At pwede naman silang makisabay sa ibang mga kamag-anak niya hanggang doon sa palikuan o may na kalsada. Doon ang hindi naman nagpaalam sila papay na magpapa-umaganon. Siyempre hindi pwede. Pilyo man ang tatay ko kahit papano. May respeto naman siya kay Lono kaya dos silibing umuwi nun. Ang sabi na lamang ni tatay nun, dawa nang nahihiya na rin may kakain na lamang sinasadlip, tapos ay uuwi na rin. Pinaalala pa nga talaga sa kanila ni Paul na pinagsabihan na nga silang maaga pero ayun, wala eh. Habol talaga nila tatay ay yung alak so ganun talaga diba? Pero ang ending, hindi din naman sila nakaino. Matapos nilang kumain noon, inalok pa ulit sila ng nanay, tatay, lolo at lola ni Paul na doon na matulog. Doon na magpagabi. Dito ay medyo kinabahan na si tatay pero ang unang inakala niya noon ay baka kaya sila pinapatulog doon ay dahil may mga hindi magandang plano ang mga ito sa kanila. Isipin mo di ba? Sila lamang. 3 ang hindi kamag-anak doon. Wala pa umalong mga bata doon. Puro mga kalalakihan na malalaki ang katawan. Tapos yung mga ibang bisita na nandun, matatanda na mahaba ang buhok na parang sinauna daw kung titingnan mo. Parang tinatawag na ng lupa. Para bang unti-unting naisip ni tatay na naging barkada niya lamang itong si Paul sa eskwelahan lang. Pero ni minsan ay hindi niya alam ang personal na buhay nito. Dito ay mas lalong hindi nagpapigil sila tatay. Yung 2 kasama niya pala Sursat ay pangalanan na lamang nating sina Bon at Tong. Isa po sa kanila ay naging ninong ko pa. Nakatig isang pinggan lamang daw sila noon. Tapos ay hindi umano umaalis ang tingin nila Paul na kinukumbinsi pa rin silang doon na matulog. Sa takot nila ay hindi na nila pinakinggan pa ang ibang sinasabi at nagpaalam na ang mga ito. Ang sabi pa ni Paul noon, saglit lamang daw. May ibibigay ito sa kanila bago sila umalis. Pero hindi na nila hinintay yun. Napaka-weirdo daw kasi noon. Meron pa ngang sumitsit umano sa kanila doon, isa sa mga nagiinumal, na parang pinipigilan pa sila at pinaghihintay. Mabuti na lamang talaga at may motor si Tatay Noel. Inangkasan ng 2 niyang kasama ang mga ito. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na silang nagpatakbo ng motor noon. Ngayon sir, pasikot-sikot ang daan sa barangay na yon, na ako mismo ay nalito nung pinaliwanag sa akin ni tatay ang itsura. Pero ayon naman kay tatay mukhang hindi naman kaligaw-ligaw dahil sa makikita mo naman kasi ang lawak ng kalsada. Kaya naman tuloy-tuloy na nilang tinakbo ang daan na yon. Hanggang sa unti-unti nang magkuntian ang mga bahay. Pero mararamdaman mo pa rin ang kapistahan dahil sa may mga tao pa rin nasa mga kumpol ng mga kabayan noon. Yun nga lang talaga, mas nakakatakot pa rin tingnan ng lugar kapag gabi na. Uso din talaga noon ay ang kumpol ng mga bahay tapos lahat kayo magkakamag-anak. Eto kasi paglaki ko kung sino-sino ng kapitbahay namin dito. Mga malalayong kamag-anak din naman pero sobrang hindi na konektado sa amin. Mga tsismosa pa. Biro lang. Noong nakalagpas na sila sa mga hilera ng banderitas noon, dito na nagsimula ang kababalagan. Kahit na anong patakbo ng motor at pagsunod nila sa daan ng kalsada ng mga oras na yon, ay wala ngang ilaw bukod sa ilaw ng motor. Though, may mga makikita ka pa ring bahay noon pero ayun nga, nasa kaloob-looban na. Matatanaw mo na lamang ang liwanag ng mga kabahayan na yon at ingay ng kung sino mang nandun. Siguro
kumakain, umiinom, o kung ano pa. Hanggang sa walang ano-ano, Sir Seth, may bigla na lamang silang naririnig na sigawan noon. Dito dito Noy, yung kalsada. Kasabay nito ay ang mga yabag sa lupa at paghawi ng mga damo na malalaman mo talagang nakayapak lamang ang tumatakbong yon. Hindi maaninag din na tatay noon kung saan galing kasi kapag itinutok niya yung ilaw ng motor doon, ma-out of balance sila. At dahil na rin sa kaba ni tatay noon, ay hindi niya din naisipang tumigil. Nagmumura na lamang daw sila noon ni tatay. Lalo na, nung kasunod ng mga sigawan na yon, ay may mga naririnig silang mga kahol ng aso. Kahol na paninindigan ka daw ng balahibo dahil sa hindi mapaliwanag na garalgal na tunog. Kahol man ang naging term ni tatay dito pero sa pagkakapaliwanag niya, sa pamamagitan ng tunog na gamit ay ganito po yon. Ha? 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 Tanong na ng tanong umano noon ng mga angkas niya na, ano yan pre? Ano yun? Parang ang laking aso naman ata ng kumahabol sa kanila. Ganon. Itong dalawang kasama ni tatay naman ang mga nakakapansin ng mga aninong paliko-liko na para bang nahahabulan. Baka magnanakaw na hinahabol ng aso. Naisip ni tatay yon. Dito na parang nagkataon o talagang minalas lamang sila tatay noon, Sir Seth, pero sumakto o talagang sinadya ng mga tumatakbong napalapit sa kalsada na makasalubong sila noon. Palabas sa kakahuyan, sumulpot ang dalawang taong tumatakbo at humihingi ng tulong sa kanila. Pinisil na daw ni Bon ang balikat ni tatay at ang sabi kay tatay, huwag mong ihinto pa eh. Sir, isipin niyo na lang na yung motor noon ay hindi naman kabilisan, di ba? Yung mga nilalagyan ng sidecar. Tsaka hindi maganda ang balanse ng mga sinaunang motor noon. Nung kaharap na nila ang humihingi ng saklolo sa kalsada, hindi sila huminto. Pero ang ginawa ng mga yun ay tumakbo na hinabol sila lolo, habang humihingi pa rin ng tulong sa kanila noon. Maya-maya pa, bigla na lamang silang natumba o na out of balance dahil sa parang may bumangga sa motorsiklo niya. Dahilan para lumiko ang manibela nito. Kumuskus ang gulong sa lupa at makabitaw at tumalon sila tatay sa motor. Pasalamat na lamang sila noon na hindi sila napuruhan. Nakabangon kagad sila. Niwala daw silang galos noon. Gawa ng nalito talaga si tatay noon dahil sa madilim talagang kalsada lalo na nang nawala ang ilaw ng motor. Una niyang kinapa ay ang motor niya. Siyempre, motor yun eh. Pero maya-maya pa, hinatak na lamang siya bigla ng isa sa mga kasama niya at ang sabi, pre, wag kang lalayo. May demonyo. Nang ibaling ni tatay ang tingin sa kung saan siya pinapaharap ng kaibigan niya na yon. Doon niya nakita ang isang malaking tao na bukod sa malaaninong iting nito, ay tanging naaaninag niya na lamang ay ang dalawa nitong mga mata na kagaya ng ibang nakaranas ng ganito, Sir Seth. Nagbabaga ang mga yon sa dilim. Yung dalawang lalaking tumatakbo kani-kanina lang na nasa likuran lamang nila. Sinagawan sila noon na tumakbo na. Aswang ang nasa harapan nila. Nagpalinat-lingat pa sila tatay bago siguro nag-adjust ang tuluyan ng mga mata nila sa dilim. At nung makita nila ang daan pabalik kung saan tanaw nila ang pinakadulong parte ng mga banderitas, doon na sila tumakbo. Kapit-kapit to silang tumakbong tatlo na hindi nila namalayan na sumusunod na din pala sa kanila. Ang dalawa na siguro na-gets ng dalawang lalaking tumatakas na alam nila tatay ang ginagawa nila noon o saan pupunta. Sabi pa ng dalawa, dalian daw kasi baka sumunod pa yung iba. So ibig sabihin, hindi lamang nag-iisa ang nilalang nakaharap nila noon.
Sa pagkakataon nito ay mas lalong kinabahan si tatay. Talagang nanginginig daw yung mga paa niya na pinipilit tumakbo ng tumakbo para lamang makalapit dun sa kalsada. Hanggang sa ito na, unti-unti nang dumadami ang tunog ng mga yabag, mga kaluskos ng damuhan sa paligid. Si Tong, sinisigawan daw ang dalawang nakikisabay sa kanila na wag na silang sundan para hindi sila madamay. Pero hindi nakikinig ang mga iyon. Nung nasa pinakaunang bahay na sila malapit nun, gawa lang ang bakod ng bahay ay gawa lamang sa kawayan ng mga oras na yon. Sinira daw talaga nila yon, Sir Seth. As in binangga nila para lamang makadiretso paloob. Hindi na nila naisipang umakyat dahil sa pansin naman nila na madali nang mabakli ang pader na yon. Pagkapasok, yung mga kamag-anak na nagiinuman nakapwesto sa tapat ng bahay. Siyempre napasilip doon. Nung una, nagulat at nagalit pa. Pero nung magsimula ng humingi ng tulong at magpaliwanag yung dalawang nakisabay kila tatay, ay saka lumabas yung pinakamay-ari ng bahay at inutusan yung isang lalaki na tawagin daw ang kapitan ng barangay na yon. Bukod sa mga kahol ng aso na noong una, ay nakatitig o nakabaling kila tatay. Tapos ay bumaling ang tingin sa madilim na parte ng kalsada na nasa labas ng mga banderitas. Pakiramdam daw nila, sir, may mga anino pa rin nakatayo doon. At sa bawat kisap mata nila, ay parang naaaninag pa rin nila yung baga na mga mata ng mga nilalang na nandun. Pawisan man si tatay pero grabe daw yung siksik niya sa loob ng bahay nang tinalunan nila. Takot na takot tumabas. Hanggang sa dumating na si Kapitan at dinala sila sa bahay nito. Kinausap sila sa nangyari noon. Sila tatay sinundo ng mga kamag-alak ni Paul. Nakuha naman ang motor. Etong daw ang rason kung bakit hindi sila dapat nagpahapon noon. Ito yung rason kung bakit bago sana umuwi ay pagdadalan sila ng asin at luya, pangwantra ng bagat. Kasi nga, dun pala sa labas na bahagi ng kalsada sa pinakahuling linya ng mga banderitas. Doon na nakatira yung mga kabaryo man nila, pero mga hindi nila kilala. Mga bagong salta na biglaan na lamang nabuga doon sa gitna ng gubat na nasa hilera ng kalsada. At magmula nga nang dumating ang mga yon, ay may mga usap-usapan ng aswang ang mga nakatira doon. Dahil sa mga nakawan ng mga hayop, sa mga naranasan din ng mga napapadaan doon ng gabi, at magmula ngang nagkaroon ng mga nakatira doon, ay lalong dumilim ang paligid. Kabilang na ang kalsada doon. Maghahapon pa lamang pero parang malalim na yung gabi. At ito pa, ilang otoridad na din ang pumupunta doon dahil sa mga report ng mga nawawalang mga tao. At kung minsan, ang mga nawawala ay ang mismong mga otoridad. Mga pulis, sundalo. Swerte namang sa baryo nila Paul ay walang napapahamak nun. Marahil ay ayaw ng gulo ng mga nilalang sa baryo kung saan sila nakatira. Kaya nga itong si Paul, kapag may pasok ay doon na lang lagi sa bahay ng isa pa niyang lola na malapit sa may eskwelahan. May pinagpabukas na nila yung uwi noon. Naghihintay na daw si lolo noon. 3:00 pa lamang ng madaling araw kay tatay. Nag-aalala. Mga 5:00 na dumating si tatay. Galit na galit si lolo syempre pero hindi nagbago yung pag-spoil niya kay tatay noon. Main sir, balikan natin ang mga issue tungkol sa nawawalang mga tao. Yung 2 taong nakasabay nila. Nawawalan ng 2 kasama ang mga iyon. Dahil ang sabi ng mga ito, naimbitahan nga lang din sila sa pistahan pero kasi ang nag-imbita sa kanila ay naging katrabaho lamang nila at kabilang doon sa tribo o grupo ng mga taong nakatira sa komunidad na yon. Doon sila kumain pero habang lumalalim na nga ang gabi,
ay hindi na kaaya-aya ang nararamdaman nila sa lugar na yon, sir. Yun bang parang may ritual. May sayawan na hindi nila mawari kung anong sayaw. May singaw ng mga malalansa na hindi nila mahagilap kung saan nanggagaling. At yung biglang bago na mga putahe na parang mamantika lahat. Hindi mailam sa amoy at pinipilit silang pakainin nun. Nang nagpaalam daw sila na uuwi na dahil sa na-realize nila na bakit sila lamang ang bisita nun. Nagbago daw yung boses ng katrabaho nila at kinakapitan palang mahigpit yung braso ng isang kasama nila. Nagkunwaring palasing-lasing umano yung katrabaho nilang yon. Hanggang sa nagpaalam magbanyo yung isa nilang kasama, Sir Seth. Sinamahan ito ng katrabaho kung saan ang palikuran. E di tatlo na lamang silang nandun, diba? Pagbalik daw ng katrabaho nila na nakatira doon sa komunidad na yon, hindi na nito kasama yung nagpaalam magbanyo. At may bahid na ng dugo sa katawan ng lalaking yon. Dito na sila kumaripas ng takbo. Nung una, tatlo silang magkakasabay na hinahanap ang kalsada noon. At swerte daw sila na namataan nila ang ilaw ng motor ni tatay. Pero nung pagdating sa kalsada, wala na ang kasama nilang isa, Sir Seth. Wala silang narinig na sigaw noon o kung anuman. Pero nawawala na ito. At gaya nga ng sabi ko, dalawa ang nawawala nilang kasama. Kusa na lamang daw nawala ang mga taong nandun sa tagal ng panahon. Doon sa pinaghihinala ang mga aswang. Mga 1 hanggang 2 taong pag-iingat daw ang ginawa ng baryo nila Paul dahil doon. Si tatay, sa kanya lang din nalaman kay Lolo na naging bantog nga daw ang lugar ng kaibigan niya. Pero syempre, hindi naman naikwento ni Lolo yon. Ang paalam lamang naman kasi ni tatay ay pupunta ito sa piyesta. Ang mali lamang talaga ni Lolo ay hindi niya tinanong kung saang baryo yon. Sabi nila, kapag nabis sa magulang ka na ay makakaya mong syungin ang lahat para lamang sa kapakanan at ikakabuti ng anak at pamilya mo. Paano kung isang araw ay may trahedyang mangyari sa kaisa-isahan mong anak? Handa mo ba hayaan ang batas sa magbigay ng hustisya dito? O ikaw mismo ang maniningil sa mga makasalanang may gawa nito? Isang mapagpanang araw, mga kagiriw. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay na buhay at mismong karanasan ng tiyuhin kong si Rene. Noong nanibirahan pa lamang ako sa poder niya. Matagal na panahon lang nakalipas. Dekada 60 nung mangyari ito sa lugar na Maguindanao del Sur. Na mga panahon nito ay nasa edad 17 taong gulang pa lamang ako. At naninirahan pa sa poder ng tiyuhin ko. Konting pagpapaliwanag lamang mga agiriw patungkol sa tiyuhin kong si Tio Rene. Bata pa lamang ako ay bantog na itong albularyo sa baryong kinapipirahan namin. Talapit bahay lang namin ito dahil kapatid siya ng aking ina. Di alaman sa tuwing may mga nagpapadamot sa kanya, ay nakataon binong pansin ko sa mga ito. Kahit na nasa liblib na baryo pa kami nakatira ay dinarayo siya ng mga taong nais magpagamot sa kanya. Nagaling pa sa iba't ibang lugar. Halos araw-araw ay may ginagamot si Tio Rene. At ito na nga ang kinabubuhay nila. Hindi man nagpapabayad ang tiyuhin ko ay nabibigay naman ng donasyon ng mga taong ginagamot niya. Hindi umalis sa mga ito hanggat hindi tinatanggap ni Tio ang pagkain na pinuming dala nila. Hindi naman kailangang mamahalin pagkain o ano pa man ang donasyong sinasabi ng tiyuhin ko. Kahit ni isang pirasong sigarilyo lang na, sapat na sa kanya at siya pa nga mismo ang nagpapasalamat. Simple lamang ang pamumuhay nga kasama ang pinanasawang si Via Pratt.
at ang nag-iisang anak pinangsilita na mas bata ram sa akin ng 2 taon. Masasabi kong puno ng pagmamahalan na masaya at masagana ang kanilang pamilya. Likas na sa tuwing ko ang pagiging palabiro at masayahin ng araw. At kung ano ang bilait nito, ay doble naman ang pagiging parip ng kanyang asawang si Pia Pat. Tiyan naman na nito ng kanilang anak. Maganda, masunurin at natakabarit yan. Halos lahat ng tao sa bari namin ay kinagigiliwan ito. Subalit ng ubidad ng 10 taong gulang ang anak nilang Silita. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kanilang ilaw ng tahanan. Nagkasakit ito ng manuba sa baga. At dahil malayo kami sa kabiasnan at mahirap pa, ay hindi na nagawa pang ipagamot sa mga espesyalista si Tia Pat. Hindi na rin ito nadamot ng kiwing ko dahil taliwastay ko sa ginagawa niya. Alam niya din naman kasi ang limitasyon niya at alam niya ang pagkakaiba ng sakit na kailangan ng doktora at sakit na gawa ng mga elemento at nilalang sa paligid natin. Magmula nang pumanaw ang kanilang ilaw ng tahanan ay nawala ang pagiging palabiro ng kiwin ko. Parati na itong seryoso sa ginagawa niyang panggadamot. Hindi gaya dati na parati siyang nakikipagbiruan at kamustahan sa mga ginagawa niya. Pero naiintindihan ko naman yun. Then maging silita. Maging tahimik na rin ikaw magmula nang wawala ang kanyang ina. Biramdam talaga nila ang pagkawala ng walala sa buhay. Pero ay kinangpamanay alam kong lumalaban at pilit pa rin sila nagpapatuloy sa pakikipagsapalaran. Magmula rin noon ay sa kanda na ako tumira. Sinabi ko kasi sa tiwin ko na nais ko ding matutumang damot at sumunod sa yapak niya. Wala namang kaso sa pamilya ko yon dahil nasa angkan na talaga namin ng pagiging albularyo. At pagkakaroon ng kalaman pagdating sa lihim na karunungan. Isa pa, ilang minuto lang din naman ang lakaran ng kilapipiri ko nila Pio sa bahay ng mga magulang ko . Mas pinili ko lang naman na pili roon para masamahan ko ang tiyuhin ko. At maibsan man lamang ang pamumulira nito. Likas din kasi sa akin ang pagiging madaldal at mausisang bata. Halos hindi ako maubusan ng sasabihin kapag may kausap ako. Hindi din naman tinanggihan ng tiyuhin ko nang sabihin ko sa kanya na nais ko maging kagaya niya. Sinabi pa nga nitong tuturuan niya ako hanggat gusto ko. Magmula nang tumira ako sa bahay ng tiyuhin ko, nagumpisa na rin ang pag-aaral ko sa pandalamot. Naging alalay at utosan niya ako nang sa ganuan ay mabilis kong makabisa ang mga kadamitan ginagamit niya. Hanggang sa lumipas ng ilang taon, tumumtum na ako sa edad na 17 taong gulang. Nagdamot na rin ako ng mga panahon nito. Pero sa mga hindi malalang sakit palawar. Taning may mga labnat, pilay, nabapi at nausog pa lamang ang ginagamot ko. Kapag maluba na mga ito gaya ng barang, ulam at iba pa ay tiyuhin ko pa rin ang gumagamot. Noong mga panahon nito ay nakikita kong nakakabawi rin ng tiyuhin ko at ang anak niyang Silita sa pagkawala ng kanilang ilaw ng tahanan. Bumalik na ang dating sigla ni Pio Renea Flita. May balas ko na silang nakikita na bibiruan at nag-uusap. Handon sa isang umaga, habang papauwi kami ni Rita daling sa palengke dahil namili kami ng mga kakailanganin namin sa susunod na araw dahil kaarawan nito, ay may nadaanan kami mga lalaking nagiinuman. Mga tambal ito sa lugar namin. May mga kasamaan silang bagong salitang kabinataan sa baryo. Halatang may mga tama na ng anak. Makita ko kasing ilang bote na ng anak ang nakatumba sa gilid ng lamesa nila nun. Ay, inom mo na kayo dito! Uwi ka ng isa sa mga binata na anak ni Aling Belen na mula pa sa syudad. Sige lang, masyado pa umaga, wala pa kaming umagahan. Tumanggi ako sa mga ito. Dahil hindi naman ako umiinom.
Wah, totoo ba yan? Wala ka pang karin. Kasarap kaya ng kasama mong yan. Hindi po nakakain yan. Tanong na misa pa. Tumayo pala ito't humarang sa daanan namin ni Vita. Anong sabi mo? Tanong ko. Dahil iba ang pagkakaintindi ko sa sinabi nito at hindi yun maganda. Nakita kong bagya nitong pinasabaan ng tingin si Vita. Na mababakas sa mukha nito ang kamanyakan. Dahil sa ginawa ng yun ay naitulak ko siya papalayo sa amin. Hoy! Awas mo! Ikaw na lang inaayong uminom, nabiyayabang ka pa. Anong pinagmamalaki mo? Asik na wika nito At mabilis na bumapo sa mukha ko ang matigas niyang kamao. Nakikipagsunpukan na sana ako ng awatin ako na Vita. At sinabing hayaan na tumalis na kami. Nang tingnan ko din ang mga kasama nung lalaki ay nagtayuan ng mga ito Teka pare, huwag naman ganyan. Ito si Ronan, hindi naman talaga ito umiinom Bawal sa mga albularyo mga yon. Bika ni Abnera. Isa sa mga tambay sa lugar namin na kasama din nilang uminom. Ano? Ay albularyo? Torok-wak palatle. Siguro papud sinapa ko pa yung mukha mo iyakan-yakan mong padalingin yan. Sambit ng sumapak sa akin Tama na, tara na Ronan. Ikaw, Abner, pagsabihin mo yung mga dayo mong kaibigan. Galit na wika ni Rita. At pinila na ako palakadran. Nung makalayo na kami sa mga nagiinuman ay pinadavipan pa ako ni Rita. Dapat hindi mo na lang sila pinatulan. Nasa pakapatuloy. Parang mo namang mga may espiritu ng anak yung mga yan. Hayaan mo na ng buwan na bastusin ka nila ng ganun, Tita. Ni nakainuman sila o hindi. Dapat alam nila paano respecto ng babae. Ay nako, alam mong hindi pagpapal ang solusyon ng lahat ng problema. Huwag mo naman ipaalam to kay Itay at pareho pa tayong malalagot doon. Nang sabihin niya yun ay nanahimik na lamang ako Hanggang sa nakauwi na kami sa bahay. Naabutan na namin may nagpapadamot kay Pio Rene. And wailabay ko na sa kusina mga pinamili namin ni Lita. Tilulumim ko na si Pio sa ginagawa niyang panggagamat. Hindi ko na pinagtunan pa ng pansin ang pangyayari sa daan at laging abala meron ako nun. Linyod sa kaalaman ko nun na may mas malala pa palang gagawing kabastusan ang lalaking sumapak sa akin. Makalipas na nilang araw ay tila ba't takot nang yumayo ng bahay si Lika. Sa tuwing inuutusan ito ng kanang ama na bumili sa tindahan kung nasaan. Nasa buwan dito ng baryo. Binabato ito ni Lipa sa akin. Niya pa ay tinatamadyo mablakad at minsan ay kung ano-ano na lamang ang ibinadahilan nito. Huwag lamang siyang magawi sa mataong parte ng baryo namin. Kung saan parating tumatambay si Abner at ang mga kasama nito. Bakit masakin mo lagi binabating upos ni Tiyo? Alam mo namang marami rin akong ginagawa. Binsaw reklamo ko. Bakit ka ba nagre-reklamo? Utos naman ni Ipa yan dapat ikaw rin gumawa niyan kasi tingtuan ka niya. Pataray na wika nito. Ikaw naman sing inutusan, di ba? Anikwat nakikipagbibati pa sana ako nang marinig kong boses ni Pio Rene. May hinahanap na ang pinapabili nga kay Lita. Tay, si Rondor na daw po rin bibili. Tubuin ito sa tanong ni Tio at nagtatatakbo na palapit sa kanyang ama. Napairin na lamang ako at napabuga ng hininga dahil sa kakulitan ng pinisan ko na yon. Wala na nga akong ibang nagawa kundi ang lumarga at bilhin ang pinapabili ng kiwin ko na dapat ay silita ang gagawa. Narinig ko pag sinabi nitong bilisan ko kaya nagmandabi na akong lumabas ng bahay. Nabilokad patungo sa tindahan nasa buhod ng baryo. Na umakarapin ako roon na nakita ko agad sila Abner na nakaupo at nakabambay sa isang tabi. Kasama ang mga kaibigan niya. Minagpasan ko ang mga ito at bumili na ako dahil nagmamadali na rin ako na. Matapos kong bumili at maglalakad na sana ako pabalik sa bahay.
ay bigla akong hinarang ng lalaking sumapak sa akin na napagkilanlan kong Diego. Napalinya-linya pa ito na para bang may hinahanap. Laban ba ng pagkain? Tanong nito na ipinagtaka ko. Anong pagkain? Balik na tanong ko. Yung magandang babaeng kasama mo. Magbahagi ka naman ng pagkain mo. Tugon nito na bakas sa kanya mukha at boses ang panaasar. Lang sabihin na yon na hindi na ako nakakapagpingpiper. Inundayan ko agad ito ng sapak. Mabilis naman itong nakabawi at nagpambuno kaming dalawa. Habang nagpapagulong-gulong kami sa lupa, may naramdaman akong isa pang sumapak sa akin. Dalawa na silang nagsasalita ng sentok sa akin nun. Tanging pagsalab at pag-ilad na lamang ang ginagawa ko, pero dahil may taliitan ako at kapayapan, ay wala na akong naging laban sa kanilang dalawa. Habang si Abner na matagal ko ng kakilala ay hindi alam kung ano ang gagawin niya. At dadawad na lamang ito ng matatanda para umawat sa dalawang pinagtutinuan ako. Tama na! Awat na isang may edad na lalaki sa dalawa. Ininayuan mo ito sa akin. Napakabastos niyo! Huwag na yung babastos yung pinsan ko lah. Buyaw o sa mga ito. Nakita ko namang tanging pagnisi lang ang ginawa ng dalawa. At nagsalita pang isa na. Hindi pa tayo tapos ha? Hinayupa ka. Makakadampibing kami. Nung makalayo ng dalawang dumumog sa akin, napatingin na lamang ako kay Abner. Kinuha ang mga pinamili ko. Saka ako nablakad papalip sa bahay. Iika-ika na ako nang makarating sa bahay. Putok pa ang labi at kilay ko nun. Ikaw ba naman pagtulungan ng dalawang nablalaki ang nilalaki, di ba? Nangyari sa'yo? Panong ng tiyuhin ko nun. Napaaway ng piyong. Tubon ko. At iniabot na sa kanya ang mga pinamili ko. Nakita ko namang bagyong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vita. Na para bang alam niya kung ano nangyari sa akin at sino ang may gawa nun. Sus kong bata ka. Hindi ba't sinabi ko nang hanggat kaya mo ay umiwas pa sa bulo at kontrolin mo ang emosyon mo? Dahil kung hindi, ikaw yung kukontrolin yan. Hindi pa anak. Dumutin mo yung subit ng pinsan mo. Nang makarating kami doon ay doon na nga ginamot ang mga natamo ko sugat. Sila ba'y may gawa nito? Tanong ni Rita. Hindi naman ako sumagot pa at batid ko alam niya kung sino ang nakaaway ko. Aling kay Rita. Sila o mano ang dahilan kung bakit ayaw niya magpupunta sa parting yun. Ilang beses naman na siyang binastos. Kaya siya mismo ang umiiwas para wala ng gulo pa. Dagdag pa nito. Matapos nang lapatan ng gamot ang sugat ko sa kilay. Ikinapinin ko naman sa kanya. Handa't maaari umiwas tayo sa gulo. Yun yung laging biro ni Itay. Mahina niya panguwi ka. At iniabot na sa akin ang damot na para sa labi ko. At umalistay ko sa harapan. Maisip ko na ng mga sandaling yon. Isumbong kay Tio Reme ang mga binatan ng babastos sa pinsan ko. Pero dahil sa sinabi ni Lita, ay hinayaan ko na lamang ulit yon. Ginawa ko na lamang ang sinabi ng pinsan ko na mas mabuti pang umiwas sa gulo. Nang sa banon ay matiwasay ang pamumuhay namin. Nang mga sumunod na araw ay tuloy pa rin ang pag-aaral ko ng mga banal at buhay na salita. Pero magbulanan magdumugan kami ng kaibigan ni Abner na lapagkilinan kong Diego at Hector. Sa tuwing inaabot ako ng gabi sa kalsada at manayos sa bahay. Parapi na namang akong nakakarinig ng huni ng wakwak. Na para bang sinusundan talaga ako nito. Hanggang sa isang gabi nun. Galing ako sa bayan dahil may pinabili sa akin ang mga magulang ko. Kaya naman inabutan na ako ng gabi sa daan. Nung pabalik na ako sa bahay ni Pio Rene. Habang naglalakad ako sa madilim na parte,
ay bigla na namang may humarang sa akin na isang malaking kulay ipinaso. Nagbabaga marama pa nito nakatipig sa akin at nag-aangil pa sa galit. Hindi ko na inisip pang normal na aso lamang ito dahil halata namang hindi. Base pa lamang sa laki nito na animoy kasing laki ng batang kalabaw at pulang-pula ang mga mata. Lumaki na lamang din ako sa baryo naming wala namang mag-aalaga ng ganong klaseng aso. Agad akong nagdasal ng orasyon. Pangontra sa nilalaw na ito na nasa harapan ko na. Kasunod noon ay binunot ko ang tansong patalim. Palagi kong dala at nakasiksip lamang sa gilid ng suot ko sa raway. Nakaramdaman ako ng takot ay nilakasan ko ang loob ko. Hindi naman yan ang unang beses na nakatipa ako ng ganong klaseng nilanaw. Hidang sa dali pa ay bigla na lamang itong gumilid sa daan na parabang natatakot itong lumapit sa akin. Inaasahan ko na rin yon dahil ng mga sandalian. Maimang yun nila na akong palang medalyon at pamontra sa nilalang laswang. Nang tuluyan naman itong gumilid ay marahan na akong nagpatuloy sa paglalakad. Pero hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa nilalang na yan. Alerto pa rin ako dahil baka naghanap lamang ito ng tiyempo para sugurin ako nun. Maya-maya nang ay nawala na ito sa panining ko. Sumuot na sa kagubatan. Kasunod doon ay nakarinig ako ng malakas na huni ng wakwak. Tanda na paparayo na ito. Doon pa lamang ako kumaripas ng takbo papauwi sa bahay ng tiyuhin ko. Nang makarating ako sa pinto, nakita ko na si Pio Rene na nakatayo at panapan nag-aabang sa akin. Pio, narinig mo ba yun? Kinambangan ako nun sa daan eh. Pero umalis din naman agad. Tanong ko sa tiyuhin ko. Nagwadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Kahit na kasi may kaalaman at naman ako. Hindi ko ipagkakailang grabe pa rin ang takot na nararamdaman ko sa mga gaitong niranaw. Marinig ko na eh. Mabuti at hindi tayo dinumog. Tugon ni Tiyo at isinara ang pintuan. Nang hanapin ko sa lipa, sinabi ng tiyuhin ko na natutulog na ito. Kaya alaman sa tiyuhin ko na nang ibinigay ang ipinapaabot ng aking inang pagkain para sa pinsan ko. Agad na rin ako nagpaning na dahil ng oras na rin. Kinabukasan, pinanghabi na ako ng gising. Mabuti na lang at wala namang nagpapagamot kay Tio Rene. Naabutan ko na lamang itong naglalabay ng lana sa maliliit na botelya ang dinagamit nalin sa panggagamot. Mabuti at gising ka na. Magkape ka na. Hani nilita sa akin. Tumamuna lamang ako at matapos ko magilamos ay nagtimpyan na ako ng kape. Upo po sa upuan na katapat sa mesa kung saan may ginagawang tiwen ko. Habang nagkakape nga ay kinutulungan ko na nila ito sa ginagawa niya. Nagpaanam si Lita noon na pupunta siya ng bayan. Tinanong siya ng tiyo kung ano ang gagawin na. May bibilhin lamang umano ito. At matagal tagal na rin umano itong hindi nakakapunta sa bayan noon. Anong oras ka uwi? Sabi ni Pio. Hindi pa ako magtatalaron tayo. Mamayang talari na ako pupunta para hindi mainit. O sige. Basta huwag ka magtatadad din Ronan, ilagay mo na yung mga langis na to sa altar ng madasalanapin mo mayroong alas 3. Badi man Pio o sa akin. Kaya naman delivery ko ng nilago ang kaping iniinom ko at sinuwid na ang utos ng Piohin ko. Matapos yun ay nading abala nga kami ni Pio sa paggawa ng mga pangon para tabak. Namalayan ko na namang nahapon na nang magpaalam si Lita na aalis ito at pupunta ng bayan. Dahil abala kami ni Pio ay hindi na namin siya napagtuunan pa ng pansin. Napita ko na lamang na umalis si Conan. Noong araw na yun, pakiramdam ko ay napakabagal ng takbo ng oras.
Nananakit na ang tuhod ko sa kakaluhod dahil sa pagdadasal namin ni Tio sa mga ginawa naming habak at pangonbra. Hindi naman pwedeng itigil yon para magpahinga. Kaya tiniis ko na lamang ito hanggang sa matapos kami. Madilim na nang matapos kaming magdasal ni Tio Rene. Nalay na talaga ang mga tuhod ko ng mga sandali niyan. Pero naking pagtataka namin. Mabivin na. Wala pa rin ang pinsan ko. Hindi pa ba umuwi si Rita? Tanong ng tiyuhin ko nun. Hindi pa po ata tiyong pero sabi nun kanina hindi daw siya magtatadal, di ba? Tugon at balik na tanong ko sa kanya. Ano oras na ba? Titinang ko pa rin orasan tiyo ah. Dari-dari ko naman piningnan sa may sala kung anong oras na dahil naroon ang orasan namin sa nakasabit sa pader. Napakulot na ako. Gabing-gabi na nun. Napatingin nila ang mga na may pag-alala sa tiyuhin kong sumunod din pala sa akin. Dahil magmula nang tumira ako sa bahay ng tiyuhin ko. Ni isang beses ay hindi umuwi ng danon kagabi ang pinsan ko. Ni hindi pa nga ito nagpapaabot ng dilim sa daan. Hanapin mo yung pinsan mo, Ronan. Sige po. Yun na lamang ang naging tugon ko at nang madali na akong lumabas ng bahay. Kahit naramdam ko pa rin ang ngarin ng mga pako. Binariwala ko na lamang ito. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. May kakaibang takot ang namumuo sa dibdib ko. Gabi na. Halos sarado na ang mga kabayan sa baryo namin. Kaya naman wala ako mapagpanuan kung may nakakita ba sa pinsan ko. Ang bala ko noon ay magdumo din ng bayan at doon hanapin si Rita. Pero bago pa man ako makarating sa may sakayan, nakabangga ko si Abner. Ano ba yan? Di ka ba tuwitingin sa dinadaanan mo? Anito, at madali nang mabilakad para yun na para mangbalisar nun. Teka na, Mer. May tatanong ako sa'yo. Nawat pa sa kanya. Hinawakan ko pa siya sa balikat para huminto ito sa paglalakad. Nakita mo ba si Rita? Kanina pa kasi siya hindi umuwi eh. Tanong ko na. Laikinapigil naman ito at hindi makatingin sa akin ng diretso. Ano? Si Rita? Nauutal nitong tanong na para bang naganap pa ito ng kasalab na sasabihin. Hindi ko naman siya sinagot at hinintay ko lang kung may sasabihin pa ito. Kita ko kasi ang butil na pawis na tumatagap sa noon yan. Wala. Anong malay ko sa pinsa mong yan? Mabilis niyang sagot. Ibinaksi na ang kamay ko sa nagmadaling maglakad pa palayo na ipinagtaka ko naman. Ilaw sandali pa. Nakita kong tumatakbo si Diego at Hector patungo sa dinaanan ni Abner. Nang tumapat pa si Diego sa akin, bagya pa ako nitong itinulak. Dahil sa kailangan ko na ring mahanap ang pinsan ko ay binaliwala ko na lamang ang mga ito. Nagpatuloy na ako sa paghahanap na. Hanggang sa abutin na lamang ako ng alauna ng madaling araw. Kakahanap. Hindi ko pa rin talaga ito makita. Kaya naman nagpasya na lamang akong umuwi at magpahinga muna saglit. Pagod na ako at umabot na ako ng mga kung saang karapig bari namin. Nang makauwi ako, laking gulat ko nang makita ko si Rita na nakahandusay sa bakuran ng bahay nila. Dadli ko itong nirapipan na tinawag ang tiyuhin ko. Walang malay ang pinsan ko at puno ito ng pasar sa mukha at katawan. Masalakpa ng kamay ko ang basang hipa nito nang buhatin ko siya. Dahil sa madibi may inakala kong tubig lamang yan. Pero nang makapasok na kami sa loob ng bahay at maliwanag ng paligid, ay doon ko nakitang ang basang nahawakan ko. Dugo pala. Yung! Buyaw ko. Dahil sa bulat at napatas pa ako, babya.
Dali-dali namang lumapit ang kiwin ko at piningnan ang kalagayan ni Vita. Doon ay nakita naming madugo ang masenang bahagi ng katawan nito. Halos magwala sa garip ang kiwin ko nang maisip naming ginahasa ang pinsan ko lang. Pinagsusuntok nito ang pader hanggang sa magkabutas-butas yan. Hindi ko na rin mapigilang maiyak sa sinapit ng pinsan ko. Matapos ko madayak na panvinis sa pinsan ko, ay inawat ko ng kiwin ko sa paglalabas nito ng nararamdaman niya. Halos mawasak na rin kasi ang pader ng bahay namin. Sinabihan ko na itong rinisan nga si Vita lang sa ganon. Ay maipa namin ang maayos kung gaano kalala ang natamo ng pinsan ko na ito. Nakita ko namang pinipilit itong ikalma ang sarili. Nanhinimik pa ang mga kamay na nirimisan ng pinsan ko. Habang patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha niya. Hindi talaga namin inaasahan ang pangyayaring yan. Dahil minsan ay wala kaming naging kaaway. Maliban na lamang sa mga bagong salta na alam kong iniiwasan naman ito ng pinsan ko. Kaya hindi ko lubos maisip kung sino ang gagawa ng ganon. Karumal-dumal ang ginawa nila sa pinsan ko. Lumabas na noon pinsan ko ay nagsisisigaw ito. Nagpupumilit na lumayo sa amin ni Pio Rene. Iyak ito ng iyak at takot na takot. Anak, ako ito. Si itay mo. Si itay mo to. Ligtas ka na. Paan na? Awat ni Tio kay Vita. Lang mapagtanto ng pinsan ko na ang kanyang ama na ang kaharap niya. Bigla niya na lamang itong niyakap at doon ay humabugol ito na niyak. Hayop sila. Pinaubi nila ako. Hayop sila. Sinum sila? Sino anak? Hindi naman sumagot ang pinsan ko. Panay lang ang iyak nito. Magmula noon ay kahit tanong-tanong at gawin namin. Hindi ito nagsasalita. Bakas na bakas ang takot at trauma sa kanyang mukha. Kaya naman hindi namin matukoy-tukoy kung sino ang animal na gumawa ng pangahalay sa pinsan ko na yon. Magmula din noon ay bihira na lamang manggamatantiyuhin ko. Parapi na lamang itong nagkukulong sa silid kasama ng pinsan ko. Ako na lamang ang pumapalit sa panggagamot. Mabin ang panggagamot sa mga binarang na kinulama. Ako na rin ang humarap. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng pinsan ko at ni Pio Rene sa loob ng silid. Basta't nauulinaban ko lamang ang tiyuhin ko na para bang nagsasagawa ng isang ritual. Laguusal na mga dasal na ni minsan hindi niya na ituro sa akin. Hanggang sa isang araw nun, bigla na lamang dumating sa bahay namin si Abner. Malaki ang tiyan nito na animoy mga anak na salapi. Nakita ko pang gumagalaw-galaw ito. Napapahiyaw sa sakit ang binata. Lang susuriin ko na sana ito ay bigla namang lumabas ang tiyuhin ko sa pinto ng bahay. Sa barkunay kasi kami nandagumot kaya naman laking pagtataka ko. Then magmula ng mag-aasa ang pinsan ko ay hindi na humarap sa mga nagpapadamat si Tio Rene. Pero sa pagkakataon niya, hinarap niya si Abner. Kasama pa ni Abner ang ama niyang si Man Edgar. Kitang-kita ko sa mukha ni Abner na namimilipit na talaga ito sa sakit na nararamdaman niya. Pakiusap nun, Rene. Kamutin niyo po ako. Pagmamakaawa nito. Gaya ng nakagawian ni Tio. Sinuri niya ikaw bago umpisahan ang gamutan. Sinabi ni Mang Edgar na ilang linggo ng ganon ang sitwasyon ni Abner. Manoong una ay masakit lamang ang tiyan. At hindi na bilaon ay bigla na lamang lumaki. At may gumagalaw-bilaw pa sa loob nun. Sobrang sakit di umano nito na mahahalapa ako naman sa itsura ng binata.
May hahalin tulad ko nga ito sa babaring malanganak na. Pero hindi pa man tapos suriin yun ni Tio Abner ay napsalita ito. Hindi ko mapapagaling ang sakit mo, Abner. Handap hindi mo sinasabi ang kasalanang kinasangkutan mo. Makasalan ng anak mo, Mang Edgar. Anong kasalanan? Wala naman ako ginawang kasalanan. Dalip na sabi ni Abner. Alam mo sa sarili mo o anong ginawa mo. Ginawa ninyo magkakaibigan. Bumalik na lang kapag handa ka ng harapin ang kasalanan mo. Umahina ang sambit ni Tio at tumayo na ito. Tanda na tapos na nitong harapin ang binatan si Abner. Walang ano-ano'y pumasok na rin ito sa loob ng bahay. Laringmig ko pang pinagdaditan ni Mang Edgar si Abner bago sila umalis na. Na mga sandaling yon ay nakakaramdam na ako ng bafa. May idea na ang tiyuhin ko kung sino ang gumalaw sa pinsan ko. Pagkalis lang ni Abner ng ama nito, ay kasunod itong tumaping si Hector, kasama ang tiyahin niya. Tuyot na ang balat nito na nagnanok-nok at nabsusugat. Naita ko pang may mga nanang na tuyo na ang suwep ito. At kadaya ni Abner, namimiripit na rin ito sa sakit na nararamdaman niya. At para bang isang ubo na lamang na, papanaw na siya. Nais nilito magpagamot sa amin. Pero gaya na nangyari kay Abner, ay ganun na dalan na lamang din ang sinabi ng tiyuhin ko. Mapila ba inaasana ng tiyuhin ko ang pagpunta na mga ito sa amin? Matapos ang araw na yon, kinahapunan. Habang kumakain kami ay pinanong ko sa tiyuhin ko kung may idea na ba siya sa mga nagahasa ng pinsan ko. At isuplom na namin ito sa pinauukuyan para mabigyan na ng hustisya ang nangyari kay Rita noon. Hanggat wala tayong ebidensya, hindi tayo paniniwala ng batas na yan. Magsasayaw lamang tayo ng panahon at oras. Mahirap lang tayo, Ronan. Kaya malabong panigan tayo niyan. Nani ni Tio. Pero Tiyong, paano naman natin makukuha yung hustisya para sa pinsan ko? Pero Tiyong, paano natin makukuha yung hustisya para sa pinsan ko? Hindi pwedeng baliwala mo na niyan. Tapos tuloy-tuloy din yung paggala ng mga hayop na lumambastalan sa kanya? Sabi ko noon dahil para bang baliwala na lamang ito sa tiyuhin ko. Kung nais mo ng hustisya para sa pinsan mo, lalong-lalo na ako. Hindi ako titigil na hindi nabuburo ang katawan ng mga hayop na yan. Hayaan mo, ilang araw na lang yung bibilangin. Gagapang nasa lupa yung mga animal na yan. May hinahong sambip ng tiyuhin ko. Nahalatang nagpipigil lamang ito ng emosyon niya. Lang gabi ding yon ay pinayagan ako na tiyo na pumasok sa silid kung saan siya nagsasagawa ng ritual. Ayon pa rito, ipapakita niya sa akin kung paano siya maningin ng hustisya. Kaya naman umupo lang ako sa isang tabi para panoorin ang gagawin ng tiyuhin ko. Bago niya pa man umpisahan ang ritual na gagawin niya, pinag-usari niya muna ako ng orasyon na salitang pambakod sa sarili ko. Matapos doon ay nahimik ako sa tabi. Doon ay nakita kong may iginuhit si Pio na simbolo sa ibaba ng altar. Pilahiga niya si Lita sa loob ng simbolong yan. Habang suot-suot nito ang damit noong gabi nagahasa siya. May bayad pala yun ng dugo. Kasunod noon ay tinalian niya ng kulay itim na sinulid ang hinliliip na baliri ni Lita. Nagsimbi na rin siya ng kulay itim na kandila. Hindi pa man nag-uumpisang magbasal si Pio. Nalinbig na agad ang balahibo ko. At ramdam na ramdam ko ang maitim na presensyang agaran bumalot sa loob ng silid. Mas lalo pa itong lumakas ng marinig kong
Mag-usal ng dasal si Tio na hindi ko talaga maintindihan. Kahit anong pirit ko lang. Ilang sandali pa, nakita kong may mga insektong gumapang sa katawan ng pinsan ko. Sa isang kurap lang ng mga mata ko, bigla na lamang ding naglaho ang mga yon. Sumapit na lamang ang hating gabi ay nagdadasal pa rin ang tiyuhin ko. Hanggang sa maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng panabog sa bubungan. Kasunod noon ay ang pagkuspos nito na para bang gustong-gusto ng tuklapin ng kung sino man ang nasa bubungan na yon. Nakarinig na rin ako ng mahinang huni ng wakwak. Nabatid kong nasa paligid na lamang namin nito. Nang sipapin ko ng pinantiwen ko, ay nakita kong naghubad ito ng damit niya. Nanlaki talaga mga mata ko. Dahil sa nakita kong may malaking marka itong nakaguhit sa malilikuran niya. Ito ang marka o simbolo ng matapaas na uri ng mambabarang at mangkukulam sa lugar ng kabisalaan. Halos sakupin na ng markang ito ang likuran ng tiyuhin ko. Doon ko lang napagtantong magmula pala nang tumira ako sa kanila. Ay dang gabing yun ko lang nakitang naghubad ng pang-itaas ang tiyuhin. Walang sabi-sabi itong tumayo. Laglakad patungo sa labas ng bahay. Habang ang pinsan ko naman ay tulog na tulog pa rin sa kinahihigaan niya. Dali-dali kong sinundan ng Pio Rene ko na papalabas na ng bahay nun. Pagkalabas na nito, walang ano-anong dinambahan kada nito ang nilalang na hindi ko alam kung saan ito nagmula. Gamit lamang ang kamao ng kiuhin ay napipagsagupa nito sa nilalang. Habang sinusuntok at pinatadyakan ni Tio ang aswangla, ay siyang pag-ilab at pagdumob naman ito sa kanya. Nang tutulungan ko na ang tiyuhin ko, ibinaksi lamang ako ng nilalang at tumilapon agad ako sa malayo. Ramdam na ramdam ko ang galit ng nilalang na yon sa tiyuhin ko. Pero bas na naigang itin na presensyang gumabalot sa tiyuhin ko na yon. Hindi na nakaporma pa ang nilalang. Long sunod-sunod itong pinagsasapak ng tiyo o. At walang herbos na pinagbatadyakan. Pangin pag-anyol at hiyaw na lang ang naririnig ko sa nilalang na yon. Hindi ko lubos sa kalain kung paano yun nagawa ng iuhin. Ang makipagtagisan ng lakas sa nilalang. Gamit lamang ang sariling kamao. Hindi na pinapagal pa ng kiwin ko ang labanan nilang yan. At nakita ko mabilis ikaw nag-usan ng orasyong panggapos. Matapos yun, biglar na lamang naging tao ang kaninang nilalanga na dumumog sa tiyuhin ko na yun. Laking gulat ko, Sir Seth, nang makita kong ang nilalang mayon. Walang iba, kundi si Diego. Gaya ng kalagayan ni Hector Cabner ay may karamdaman binitong tabilayin. Halos maubos na ang buhok nito sa ulo at puno ng nagnanakdak na sugat ang mukha at katawan. Imbis na umingi ka ng kapatawaran, dahil sa ginawa mong pangwawalang hiya sa anak ko. Ito pa yung ginawa mo. Binigyan mo lang ako ng dahilan para tapusin tayong tatlo ng kaibigan mo. Mabulok at magdusa kayo sa apoy ng impyerno. Sambit na wika ng kiwin ko. Kinuweliwan si Diego. Kaya palang lakas ng log nito dahil isa pala itong aswang. Huwad na albularyo Malalaman ng lahat ang pagkatao mo. Singhal ni Diego. Hindi. Masyadong madali ka pang pinapay ko, Carbon tayo. Ititira kita. Habang buhay mong pagbabayaran ang ginawa mong kalapastanan.
Nakapanim sa apawan mo ang sumpang kahit malubar na ang sakit mo, hindi ka mamatay-matay. Hagap hindi ang mismong anak ko ang magpapatawad sa'yo. Hindi ka malamatay. Tandaan mo yan. Sambik ng tiyuhin ko na. Maging ako ay nakaramdam ng matinding takot sa bawat katagang binitawan niya. Matapos sabihin ni Tiyo yon, malakas niya itong inihagis palabas ng bakuran namin at naglakad na papasok ulit sa loob ng bahay. Hindi na nga ako nakapagsalita pa dahil natulala na ako sa mga nasaksihan ko. Grabing kilabot at takot din ang nararamdaman ko nang dumaan sa tabi ko ang tiyuhin ko na para bang may dumaang demonyo. At ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan niya. Kahit na ilang pilgada lamang ang layo namin sa isa't isa. Nang tapunan ko ng tingin sa Diego, nagtatakbo na ito palayo. Kaya naman isinara ko na lamang maigi ang pintuan ng bahay. Kinabukasan, nabalita na lamang sa baryo na patay na ang tambay na si Abner. Pero bago pa man ito bawian ng hininga, isiniwalat nito sa kanyang mga magulang na may ginahasa at nahihirapan silang babae. Sinabi nito kung sino mga kasama niya. Walang iba kundi si Hector at si Diego. Pero nang tanungin ng mga ito kung sino ang babaeng ginahasa nila, ay hindi nito maalala kung sino. At wala itong ka-idea sa itsura ng babaeng yon. Hanggang sa tuluyan na nga itong bawian ng buhay. Nang sumunod na araw naman ay namatay din ang binatang si Hector. Habang si Diego nakaratay sa banig at kung ano-anong sakit na ang dumadapo sa kanya. Pero kahit anong gawing pagpapagamot ito ay hindi ito gumagaling-galing. Matapos sa mga pangyayaring yon, ay napag-alaman kong hindi lang basta normal na albularyo ang tiyuhin ko. Taglay din ito ang mataas na uri at tangan ng mambabara na matagal na niyang itinatago para sa ikabubuti ng pamilya niya. Napilitan lamang siyang magbalik loob rito dahil sa kagustuhang mabigyan ng hustisya ang pinakamamahal niyang anak. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay patuloy pa rin na lumalaban sa buhay ang tiyo Rene ko at ang anak nitong si Lita na magpasa hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng takot at trauma dahil sa ginawang pambababoy sa kanya. Bukod sa akin at tiyo Rene ko, wala na itong nilalapitan pang iba. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa anak at pamilya mo? At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,